masyadong depressed na itong si Harry Roque dito po sa naging expose ni Ma'am Pebbles Cunanan patungkol dun sa pagiging promotor ni Harry Roque or pasimuno, sa madaling salita, mastermind ni Harry Roque sa pagpapakalat ng pulboronic video ng pag-aakusa nila kay PBBM. So ito, i-play po natin yung sinasabi ni Harry Roque na kung saan nakatanggap na daw siya ng impormasyon na may iba pa pala daw video etong si PBBM na gumagamit daw ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, pakinggan po natin. Una-una, sinabi po niya na meron na raw akong natanggap na screenshot galing sa isang politiko na nagpapakita na sumisinghot ng powdery white substance ang Marcos Jr. Hindi po totoo yun. Sa Hong Kong po, walang kahit anong... Kasi pagka mga kababayan, natandaan nyo, pagka napatunayan yung politiko na yon na nagbigay ng screenshot kay Harry Roque para ipakalat yan, isa lang pangalan yung lalabas dyan. Alam naman natin mga kababayan kung sino yung politiko na nagsasabi na may hawak siya ng video ni PBBM na gumagamit daw ng ipinagbabawal na bato. At minsan nga mga kababayan, nai-content yan ng mga vlogger mismo ni Sara Duterte na kung saan ang pinapatungkulan dyan ay walang iba kung hindi etong si Sara. Ngayon kapag ka napatunayan na may politiko na nag-abot kay Harry Roque ng video na yon, ng picture na yon, isa lang lalabas dyan na politiko, walang iba kung hindi etong si Sara. Kaya puro iwas ang ginagawa dito ni Harry Roque. Napakaliwanag naman ang sinabi ni Pebbles Cunanan. Kung talagang si Pebbles Cunanan ay nagsisinungaling, bakit hindi umuwi ng Pilipinas etong si Harry Roque at idemanda, sampahan ng kaso etong si Pebbles Cunanan? Ang problema, mukha atang ayaw ni Harry Roque umuwi ng Pilipinas para magdemanda. Ano po, partida ha, abogado pa yan, ang kalaban yan, vlogger, mga kababayan, pero nahihirapan na siya kay Pebbles Cunanan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Larawan. Aaminin ko po, matagal nang usap-usapan yung video na yan. At kaya lahat ng tao naghahanap. Now, totoo po, sinabi ko na baka meron na. Pero dahil yan po ay nanggaling kay Maharlika. Na meron daw puting ahas na ibibigay na ang video. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan, paano kaya yan makikita ng taong bayan. Pero nung panahon pong yon, nung July 7, dun sa restaurant na yon, wala pa pong kahit anong larawan. Ang alam ko lang, si Maharlika ay makakaroon ng isang video. Oo nga pa po, no? Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin. Nagsabi sa iyo, sino yun? Si Sara. Meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin, meron pang 3 yan. Kung ako'y hindi lang nag-a-asylum ngayon sa Netherlands, di ako naghahanap ng 3 video na yan. Pero pakiusap. Sabi ni Harry Roque, may 3 pa daw mga kababayan na lalabas. Kaso ang problema, hindi pa tapos si edit. May 3 pa daw na video na lalabas na gumagamit si PBBM ng ipinagbabawal na bato. Ang problema, hindi pa tapos si edit. Biruin niyo mga kababayan ha. Ito lang yung tandaan ninyo, kung talagang yan ay totoo, sa kagustuhan nila at masyado silang atat na patalsikin ang presidente, bakit masyadong putol-putol naman yung paglalabas ninyo ng mga bidyong yan? Bakit hindi ninyo gawin na isang bagsakan na para nang sa ganon makita ng taong bayan kung yan ba ay may katotohanan or wala? Kaso ang problema mga kababayan, pag hindi pa tapos i-edit, talagang hindi nila mailalabas. Kasi nga ini-edit pa yan, ginagawan pa nila ng paraan kung paano ipapasok ulit ang mukha ng presidente doon sa mga taong inuutusan nila na gumamit ng white powder substance tapos ilalagay yung mukha ng presidente. Ang problema, kung talagang totoo yan mga kababayan, dapat isang bagsakan na yan para nang sa ganun magtagumpay sila na mapaalis ang presidente kung totoo yan. Kaso ang problema, putol-putol na halatang ginagawa lang, ini-edit lang. Usap ko dun sa taong nakakita ng 3 video, pwede ba please lang para sa taong bayan, hanapin mo naman yung 3 video na yan ang makita natin. Sabi dito, sa totoo lang kung meron talaga, no need dapat i-edit. Dapat raw file na video. Kaso wala nga kasi talagang ganun. Alam niyo mga kababayan, tandaan po natin kapag yung video ay malabo tapos in-enhance mo, ibig sabihin na-edit na yung video, nagalaw na. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi ng mga ito, wala silang gagalawin,
Wala silang gagalawin do sa video. Hahayaan lang nila kung malabo yan, kung hindi gaanong kita yung mukha ng presidente, hahayaan nila yan. Kaso ang problema, maliwanag naman yung sinabi ni Pebbles Cunanan na in-enhance nila yung video para magmukha talaga na si PBBM yon. So, ibig sabihin, nagalaw na nila yung video, na-edit na po nila. Natin yan. Dahil hit na hit po yan pag yan ay napakita na naman. O, ayan. Ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ni Pebbles Cunanan. Kasi maliwanag naman dito na ayon daw dito kay Pebbles Cunanan, iginiit na si Harry Roque ang mastermind ng Polboronic video, mga kababayan. Kasi nga naman, nung in-expose ito ni Pebbles Cunanan, hindi talaga mapakali si Harry Roque. Nag-live, nag-post ng paulit-ulit, gumawa pa ng isang live na solo, mga kababayan. Talagang hindi niya tantanan si Pebbles Cunanan. Kasi nga naman, mga kababayan, ano kaya yung pakiramdam na naituro ka na ikaw yung mastermind at nagplano ng lahat at nabuking pa yung balak mong pagpapabagsak ng Pilipinas? Biruin nyo, makakaisip lang ng ganyan. Yung talagang literal na pro-China at sugu-suguan ng China para pabagsakin ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Kasi etong galawan ni na Harry Roque ito na gusto nilang mapatalsik ang presidente ay sobrang napakarumi po niyan. Kinakailangan pa nila na mga edited video para lang ibato sa presidente. Kasi nga, kahit ano pa man ang gawin nila, wala talaga silang maibabato sa presidente, mga kababayan, na laban kay PBBM. Ang problema, yung kanilang mga ine-expose na mga video, hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan, may mga taong nagpapatotoo na talagang edited, gawa-gawa, at talagang fake news. Ika nga, mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ni Pebbles Cunanan. Yes, para sabihin sa kanila yung mga nalalaman mo. Pwede mo ba sa aming ikwento kung anong naging proseso nung sa'yo at saka nung proseso nung paglapit mo sa kanila, kung ano yung nagtulak sa'yo para gawin yon, para lang malaman natin yung mga incidents before your appearance kahapon? Actually, doon ko pa po yan gustong sabihin through live. Pero kasi, kapag sa live, parang medyo mahina at hindi pipikapin ng tao, lalo na galit na galit sa akin. So, nung nag-umpisa yung TRICOM, naisip ko na, sabi ko, dito ko sasabihin. Dito ko ibubulgar na yung tungkol kay Harry Roque na sa kanya galing yung video. So, nakita nyo naghanap ako na makukontak ko sa kung paano ko makalalabas sa TRICOM, and then, ayun na nga, nakontak ko sila, kinausap ko sila, sinabi ko lahat doon yung totoo. Kaya hindi po nila pwede sabihin na scripted yun. Yung sinabi mo, yun yung nandun na sa may affidavit. I'm sure, siyempre, SOP na papagawin ka ng affidavit. So, opo, yun. Sabi nila, sure ka ba? Sabi ko, sure po ako. Naku, Harry Roque na yung sinasabi niya. Oo, grabe, no? Pebbles, kasi right after nung TRICOM, kasi wala talaga, mga kababayan. Sabog-sabog talaga si Harry Roque dito sa expose na ito ni Pebbles Cunanan. Wala talaga siyang matinong maisasagot dyan kasi huli na siya . Alam na ng taong bayan na siya ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga Polboronic video na yan, kasama yung partner in crime niya na si Maharlika. Silang dalawa ang nagpapakalat ng mga video na yan laban sa presidente. Kasi nga naman, ang katuwiran ni Harry Roque kung bakit niya ginagawa ito, kasi sinubukan daw ng gobyerno ni PBBM etong si Harry Roque. Pero hindi daw alam ng gobyerno ni PBBM na kayang magpabagsak ni Harry Roque ng isang gobyerno. Ang problema, 2025 na ngayon, hindi pa nila napapatalsik sa pwesto si PBBM kasi napakahirap po talagang pabagsakin, mga kababayan, sa totoo lang ng taong walang ginagawang masama at ang tanging ginagawa lamang ay paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hearing kahapon, kagabi, nag-live sa Facebook agad si Attorney Harry Roque, inulit niya uli kanina, and actually, ang summary nun, dinedenay niya yung mga sinasabi mo. Una sa lahat, syempre hindi daw siya yung nasa likod. Opinion mo lang daw yun, na siya yung may pakana nung pagpapakalat ng hindi naman po umaamin na magnanakaw na siyang nagnakaw. Tama, totoo. Pero wala namang magnanakaw na umamin na siya nagnakaw. Wala namang kriminal na umamin na siya ay kriminal. At wala namang mastermind na umamin na siya ang mastermind. Natural na magtuturo yan ng kung sino-sino. Ang masaklap nga lang dito kay Harry Roque, inilalaglag niya etong si Maharlika at nagtatago siya sa saya
nitong si Maharlika, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung naging basis mo para sabihin na it's former Secretary Harry Roque? Siya talaga yung... Kung napanood niyo po yung Tricom, uulitin ko po uli at hindi ko dadagdagan. Wala po akong babaguhin. Nung dinner po kami sa Hong Kong, dumating ako late na, an hour late na po ako. At nung dumating po ako, ang pinag-uusapan ay tungkol na po sa pulborong video na siya yung nagbibida. Diba? Na meron na daw picture. Meron na daw pong picture. Ibig sabihin po siguro, may video, hindi siguro, ibig sabihin may video na, in-screenshot, tapos nasa kanya na yung screenshot ng video. And dun sa live niya kahapon, sinabi niya na July 7, may video na. Nag-live po siya At pinost ko po yun ngayon. Sabi ko, di mas lalong lumakas yung ebidensya na may video na ginawa niya lang yung video. Kasi ang sabi niya po, dun sa live niya kahapon, na yung puting ahas daw ay may video na at isi-send na. July 7 po yung Maisog Rally. Diba? Huli. Yung dinner po namin is July 7 din po. That's before Sona. At kung sinabi niya sa live niya na may video na, is July 7 din po. Pebbles, sinabi mo sa hearing na sinabi ni Attorney Harry Roque na I'm good at toppling governments. I don't know if I remember it exactly. Kaya Tama ba? Ganon, di ba? So, meron pa bang ibang sinabi si Attorney Harry Roque o yung mga kasamahan nyo dun sa private dinner or meeting o pagtitipon na yon that made you think na talagang made you claim and think and for sure, no, nasisirain talaga nila or may planong sisirain si PBBM? Or ito ba ang agenda or part of the agenda Kasi of po your siya, meeting? tumayo po siya papunta ng CR. Pagtayo niya po, ang dialogue niya is, ang sinabi niya is, nagkamali sila, magaling po magpabagsak ng gobyerno. Tapos, lumakad na po siya. In fairness naman po dun sa mga vloggers, wala rin po silang alam tungkol dun sa pulborong video dahil hindi naman po pinakita ni Harry yung picture na sinasabi niyang meron na siya. Pero nagsalita po sila, nagbigay po sila ng parang na dapat ilabas yan sa international vlogger ang dapat maglabas niyan para pasabog agad, buong mundo yung makakita. Yun po yung sinasabi nila nung nag-dinner kami. Pero ikaw, nakita mo ba? Meron kasing ikaw sinabi about yung raw yung video, tapos hindi mo rin naman, nag-screenshot ka lang pero hindi mo nilabas. Pero nakita mo nung instance na yun, yung video na dapat yung controversial video, na pulveran video. At that time po, hindi yun pinakita nung dinner namin. Sinend lang po yun Maharlika sa akin, mismo nung Sona. Hindi, mismong mga kababayan bago pa lang yung Sona ni PBBM, umaga yun ata Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko, umaga yon, siguro madaling araw sa Pilipinas, mga bandang 5:00 mga kababayan, dito sa atin, nung inilabas ata yung pulboronic video, gamit yung dami account na ginawa ng kampo nitong si Harry Roque at saka nitong si Maharlika. And then ang Sona ng presidente noon, pagkakaalam ko, bandang 2:00 ata ng hapon. So ngayon, umaga pa lang, pinakalat na agad nila, pinaviral na agad nila yung about do sa pulboronic video ni PBBM na kung saan halatado naman na edited ba kababayan. Kasi nga, sa tainga pa nga lang, kita na hindi ang presidente yon at kitang-kita din naman na halatang ipinatong lang yung mukha ng presidente. Mga kababayan doon sa video na ginawa nila. Papatulong ako kay Maset dito Pebbles, pero kasi parang kaka-live lang ni Harry Roque kanina tungkol doon sa meron siyang sinabi about forensic, tama ba ako? Yes. Para makuha natin yung reaction ni Pebbles. Oo, na parang ang sinasabi niya, base nga daw doon sa forensics, hindi naman daw matatawag na deep fake itong video ng pagpupulveron, yung pulveron video ni PBBM. Pero so far, base doon sa natanggap mo na video, ano ba yung personal na observation mo dito? Okay po, ito na lang po. Attorney Harry, kung totoo yung video at sinasabi niyong authenticated yan, bakit hindi niyo mailabas yung authentication paper? Yung papel na authenticated siya talaga. Tama! Kapag sinend niyo sa akin yung video, dapat sinesend niyo rin sa akin yung authenticated siya. Yung papel na pinakikita niyo gano'n ni Maharlika. Bakit yung video lang ang sinend niyo sa akin? Bakit yung authentication? Hindi. Pero diba? sabi ko rin nung nakita mo yung raw video o nakita mo yung video na pinadala sa'yo, ikaw mismo iduda? Yes po. Ano ba yung nakita mo? Oo. Kasi hindi naman po talaga siya si BBM. Sa itsura pa lang. At kung sinasabi nila na bata pa si BBM dun, hindi naman kasi nila kinlaro dyan na kung ilang taon na si BBM that time. Pero kapag nakita niyo yung video, or siguro naman po napanood nyo, makikita niyo na batang-bata pa siya. Kung 30 plus pa lang si BBM, ewan ko dito kay Harry ko talagang lawyer talaga at nag-iisip ng
ginagamit yung utak niya. Wala pa pong cellphone nun. Tama! Umuwi ka. Kung gusto mo akong sambahan ng kaso, di sampahan mo ako ng kaso, magkita tayo sa korte, di ba? Kung wala ka talagang kasalanan. Umuwi ka, haharap ako sa'yo, humarap ka sa akin, huwag kang magtago. Kasi kung wala kang kasalanan, bakit ka nandyan? Bakit ka nag-apply ng refugee visa? Aha. Di Malinaw. ba kaya ka nag-apply ng refugee visa para hindi ka maaresto? Oh, ayan! Kita mo, Harry Roque, napakaganda ng hamon sa'yo ni Pebbles Cunanan. Napakaganda na nung hamon sa kanya. Kung talagang hindi totoo ang sinasabi ni Pebbles Cunanan, bakit hindi umuwi ng Pilipinas si Harry Roque? Dala yung authentication ng video, mga kababayan, at sampahan niya ng kaso etong si Pebbles Cunanan. Kaso ang problema, hindi gagawin ni Harry Roque yan kasi nga takot etong si Harry Roque na maaresto. Alam naman po natin, mga kababayan, na may mga kakaharaping kaso yan si Harry Roque, katulad na lamang po ng qualified human trafficking na isinampa ata laban sa kanya, mga kababayan, or isasampa laban po sa kanya. At saka yung kanyang yung contempt order ng kamera laban po dito kay Harry Roque kasi nga hindi na siya nagpakita sa kamera after niya magyabang-yabang doon. So ngayon, napakaganda nung hamon ni Pebbles Cunanan. Kung talagang walang kasalanan etong si Harry Roque at nagsisinungaling etong si Pebbles Cunanan, bakit hindi kayang umuwi ni Harry Roque at magsampa ng demanda laban dito kay Pebbles Cunanan? Ano po, mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan